We condone anyone who's threatening, who's asking, who's planning, who's thinking about physical or any harm, like physical harm. Pwede po tayo mag-debate. Kahit ano po, pagdebatehan natin about sa pulisiya. Pero kapagka ito na ang pinag-uusapan natin, safety ng mga nakaupong, opisyal ng gobyerno panahon na ito, eh, mali naman po. Hindi yan nararapat and para sa akin, yung mga ganyang klase ng tao. Pero you are inciting violence or inciting harm to another person, politika man yan o hindi, you should be in jail. Kasi that's when 'pag hindi natin ginawa yan, we are normalizing violence. Hello po, maraming salamat po sa walang sawang support. Again, ito na naman po tayo sa isang episode ng ating mini podcast. Ina po na pag-usapan natin yung mga credible threat na iniimbestigahan na po ng NBI. Ngayon po dadako tayo dito sa Amerika at pag-usapan lang natin yung mga updates at saka yung mga political violence towards President Donald J. Trump. And I wanted to give you my honest feedback about this and hopefully you enjoy it. If you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Also, baka nyo po dito sa ating live uh, podcast, makikita nyo yung QR code. Use your phone to scan for you to be updated to our daily posting. Dito pa sa pag-uumpisa natin, maintindihan natin kung paano kung ang problema natin ngayon sa mga threat na ito, sa mga credible threat sa assassination plot against President Trump, ang pinaka-problema dito, hindi lang yung idea, hindi lang yung mga post na nakikita natin. Bagkus, paano ko ang pinaka-problema dito is yung mismong taong may problema or taong may, sabihin natin, problema sa pag-iisip. Paano kung ito naman ay isang sistema na maaring ang rason, ideya or ideology ng sistemang ito ay tumutulong para humubog sa mga taong ito para i-execute ang kanilang plano to assassinate President Trump. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin sa ating podcast yung mga lumalalang pattern ng karahasan or violence towards the President of America, President Trump. At ito ba ay pagkukulang ng security or pagkukulang ng society, ating lipunan about this? So meron tayong mga nakitang mga ah, viral posting at saka napag-uusapan na rin ito sa social media after po nung third assassination attempt with President Donald J. Trump. Marami mga lumabas na mga topic, mga issue and on our research, gusto ko po i-share sa inyo yung aking mga napansin at nakita. Ibibigyan po natin ito ng opinion. First po, tinutukoy po ng mga eksperto, especially mga security analysts, ang isang tinatawag na cascading system of failures sa likod ng mga insidente. Ano po ba ito? Ito yung mga pattern na kung saan po nakikita natin na may mga lapses sa security. Ikwento ko po sa inyo. Ito pong itong suspect, si Mr. Allen, yun yung parang last name niya. No, nung siya po ay nag-execute ng kanyang assassination plot with President Trump, siya po ay matagal ng hotel guest sa Hilton, Washington, D.C. So matagal niya na po, napagplanuhan niya na ito, and then alam na pala ng family niya, nasabi na sa federal agency na may para silang concern dito kay Allen. And then through investigation this past few hours and then ng FBI that yung kapatid niya na nakatira dito sa Virginia, which is malapit sa Washington DC, bumili siya ng kahina-hinalang mga armas. I think shotgun at saka handgun at saka mga iba't ibang uri ng kutsilyo. So, isa din is that meron ding issue sa lapses sa security na napapansin ng mga security analysts kasi daw nagtaka sila na bakit agad-agad na nakapasok yung suspect doon mismo sa security, sabi nila security box o yung chain of security bago ka pa makapasok doon sa ballroom. And also, merong mga reporter at mga reports na rin na lumalabas ngayon sa mga taong involved doon, yung pong red carpet, kung nagpipicture, nagvi-video, yung mga news agencies or nag interview sila, kung po pala sa part na yon, eh wala pong security. Hindi ganun ka-tight. And even on other years na nagawa po itong event na to, there is a lack of security on most places.
So yun yung parang analysts that they were saying these are the examples of cascading system of failures, 'di ba? Para nagkakaroon pa sila ng confident, to do it. Kasi parang, "Uy, hindi nagawa, sana ituloy pa na." Tas yung mga iba pang viral posting dito sa X, yung mga sinasabi nung iba na parang isa pa, "Pagdadasal ko next time dapat mapuruhan na si president." Yung mga gano'n. So parang mas na-e-embolden pa yung mga masasamaang loob na gawin itong mga bagay na dumarami din daw po ang mga kaso ng kabataang edad na between 20 years old to 30 years old na nasasangkot sa karahasan. At ang parang sabi ng isang security analyst, ang ang simula daw ng violent act of people committing this worst act to assassinate the president are ages 20 to 30. Isa daw sa mga nakikita nilang sources nito is yung lumalaganap na violence sa violence exposure, maaaring ito'y sa bahay, paglalaro ng mga video games, yung mga nakikita nila sa school o yung mga, nakikita nila mga rhetoric, yeah, I think that's the right word. Rhetoric o yung mga salita na pino-post po sa social media kung saan at the age of 20 to 30, there is a high parang probability that they can take the act of threatening or assassinating or doing the assassination plot because of parang, emboldened na yung nakikita natin sa politics at saka dito sa America and I think sa Pilipinas din. Sobra ng polarized at meron kang sinasang-ayunan, meron kang hindi sinasang-ayunan. To a certain degree na parang very emotional na ang sabi din dito that they are called to be a grievance collector. Ano daw ito? Ito daw po yung mga klase ng tao that they tried to parang bangko yung ginagawa nila sa kanila emosyon. They try to deposit all of their emotional grievances sa isang politiko like on our example today kay President Trump, iniimbak nila yon sa emotional banknet and then habang dumadami, lumalakas yung kanilang motivation to execute their heinous crime, to assassinate someone. At sabi niyan dito, meron din mga tinatawag na trigger event na kung saan nagtutulak sa kanila na gawin ang isang bagay. Like for instance, sa nangyari na panood natin ngayon, yung assassination plot towards the President of America, the trigger event apparently was yung suspect alam niya kung pupunta si President Trump, kung saan yung event, and alam niya that this is the right time to target President Trump, knowing that not just the president is in the building, ang vice president at lahat ng cabinet member and also the succession in line of the president kung anong mangyari sa presidente. Kumbaga, target-rich environment. Kasi nandun ang speaker, doon din ang Senate leader. Kung kay PBBM 2022 pa lang nag-warning si Ka Percy, ilang buwan ang nakalipas bago siya assassinate. Oo nga, yun yung nakakatakot to. Kaya yung politics sa totoo lang, siguro inline na rin yan sa trabaho ng mga vloggers is to make sure na makontrol natin ang narrative. Hindi dapat tayo nagko-convey ng naratibong ikapapahamak ng ibang tao, 'di ba? Any safety concern natin dito through our research, nasabi ng mga eksperto na kapag daw po na-e-execute ng mga indibidwal ang kanilang banta laban sa kanilang target, nakakaramdam po sila na sila ay isang bayani. Mula dito, nagpo-progress po at lumalawak o lumalaki ang kanilang pag-iisip na ituloy pa ang susunod na kanilang plano towards another person. And that's the reason why kinokonek ko to doon sa threat ni VP Sara kay PBBM at saka sa First Family. Kasi what if madali si President Bongbong Marcos one time, sabihin na natin siguro sa kamay, gano'n or sa paa. Siyempre magkaroon ng idea itong mga masasamang loob na, "Okey nagawa, eh, so why not gawin pa natin na mas matindi, extravagant, mas planado." 'Di ba? 'Yun yung parang nagiging issue and this is coming from a security analyst, opinion na that is the worst case possible. Importante na makita pa lang from the very start kung may mga red flags, mga senyales na nakakaiba dito sa tao na ito, kailangan talaga, masabi na sa mga otoridad. Kasi kapagka nagawa yan mas matindi. Tapos sabi din dito na,
armado ang suspect at ito pa ay tangkang umatake malapit sa target. Tandaan po natin na isipin niyo, sa nangyaring insidente towards President Trump, mas malapit pa ang inabot nitong suspect na tulad do sinabi ko kanina, there will some instances sa pag-iisip ng mga masasamang loob sa mga criminal mind na maaari pa silang mas i-push nila yung kanilang aksyon at mas lumapit pa sa presidente. Remember, alam niyo ba yung nangyari doon sa Prime Minister ng Japan? Prime Minister Shinzo Abe. He was, I think, king a stop, political stop sa isang city, small city yata sa Japan. If I'm not mistaken, tumakbo siya or ka-party member niya tumatakbo. This guy was like very close to a point na talaga napatay niya yung prime minister. Apparently, after investigation, lagay na parang locked yung security, hindi na cordon yung area. At pangalawa, the guy was making a plan to assassinate President Shinzo Abe. Yung nakita nilang kagamitan doon sa crime scene, parang makeshift na gun na kapag ka ginamit mo, talaga makakapatay. Yun nga yung sinasabi ko, itong mga criminal mind na to, they will try to do everything. At, up to the extent that they will plan everything para ma-execute nila yung target nila. So nakakatakot. Meron na ring mga lumabas na manifesto online na ginamit, sinulat pala, na isinulat nitong suspect na ito at I think na binasa ko yun last time. And itong manifesto na to ay nagpapakita ng isang planadong aksyon. And technically nung binasa ko yun, I said it to one of my podcasts. Plano talaga niya, inisa-isa niya pa magmula doon sa mga security details, yung mga federal agents, pati yung waiter, pati yung mga politiko, and also cabinet secretary. Dinitali niya doon kung sino, and ang pinaka-target niya talaga doon sa manifesto, papatayin niya talaga si President Donald Trump. Ayan, Shinzo Abe, wide open target siya nun. Grabe yung kawalan ng security. Oo, grabe. If you guys can watch yung video nung assassination, makikita niyo talaga na parang walang ganung security, hindi tight yung security kay Prime Minister Shinzo Abe. And then, sabi din dito, mahirap pigilan ang ganitong insidente dahil sa online radicalization. Alam niyo po ba, I wanted to share this. Ano ang tingin niyo sa radicalization? Ang ibang tao kasi ang sinasabi nila yung pagiging radikal nagsisimula yan sa idea. Idea na kung meron kang batayan or basehan, isang bagay that you emotionally agree, and this is pertaining to somehow fake news, threat against the president, mga bagay na wala namang katotohanan like yung mga bangag video, 'di ba may mga lumabas pa na parang scandal ni President Bongbong Marcos tsaka ni FL Liza Marcos, yung mga gano'n. Yung mga tao kasi, it's as simple as ulit-ulit mo siya napapanood, paulit-ulit mo siya na-e-expose doon. Yung thinking mo parang nagso-solidify siya. Habang nagso-solidify ang thinking mo, konti subtle, hindi mo mapapansin na yung utak mo gumagawa ng mga bagay para solusyonan yung nakikita mo. Kasi dumarating yung point na overload yung isip mo sa mga ganitong bagay. And then darating yung time that you will plan, you will think about something to solve this issue or to solve this crisis. Kaya yung mga criminal minds, sometimes they think na the best way possible to solve this is to finish the job, to finish the target. Normalizing violence. Ideology, radicalization, yun ang nakakatakot. And ang pinakamasakit dito, what I noticed sa social media, the most radicalized are the people who's always watching influencers that talking about fake news or that is talking about harm towards other people. Lagi ko pinopromote, we can talk everything, anything under the sun, social media. But when it comes to talking about yung nagte-threat ka na sa buhay ng ibang tao, mali na yun. Dapat control natin yung naratibo. Yung suspect is galing Torrance, California. Siya po ay isang tutor at isang engineer. Okay? Talaga nakapag-aral. Kaya makapagtataka ka, bakit Bakit nanggaling sa kanya? And I remember there was an interview, I think
with one government official na nung una daw ata parang hindi nila gano'n tinitignan as a credible threat at ang kanilang nakikita na maaring source of issue about dito sa mama na 'to is yung exposure ng mama po President Trump. I think he was involved in No King's Day rally. Ang No King's Day po ibig sabihin parang, they're protesting against Trump at parang tinitignan nila Trump is a king. Pero katotohanan po hindi naman puwede siya maging king kasi kahit na gusto niya man, lahat po ng aksyon ng presidente most definitely po na-scrutinize ng ng tao, pati ng Kongreso. Anything parang every time na lang ata na may ginawa si Trump, walang connection sa kanyang trabaho, lagi po na-scrutinize yan. Put lang po dito sa mga ganitong bagay, especially threat or violence against another person. Alam po natin, even in the Philippines, meron pa ring limit ang law enforcement para pigilan itong insidente na 'to. The problem and what I always see here is this, yung mga criminal minds always exploit this limit. They'll try their best to research, to check what is the best way possible para i-execute nila yung plan. Even if this will affect the entire country. Kasi tingnan mo, kung napatay si President Trump or kung napatay si, President Bongbong Marcos, this is just an example. Ano mangyayari? Ano mangyayari sa national security ng bansa? Ano mangyayari sa mga adversary ng ating bansa o ng bansa ng Pilipinas? They will see na mahina pala ang bansa sa security. We can do sinister act towards the country. Hindi po sila maingay. Most definitely tahimik sila. Most definitely they will be on the sideline. Hindi sila magsasabi that they will try to assassinate the president or the vice president na tawag, mga statement na kanila isinusulat na kung saan po doon na lang natin malalaman na ito pala yung plano nila. Yun si Bongbong Marcos, ganito ang gagawin ko. Patayin si Donald Trump, ganito ang gagawin ko. Doon na lang natin nalalaman. Cooperation of the family, community, sa ating ahensya ng gobyerno, kailangan talagang mas paigtingin natin. And also, scan itong QR code po na makikita niyo diyan for you to be updated sa ating, daily posting. So, dito natin makikita na ito ay isa sa mga sakit ng ating lipunan, isang malalim na problema na kung saan ang naaapektuhan ang usual na naapektuhan is yung direksyon ng future ng ating kabataan. Hello, Mr. Romualdez Tambi. Hello, hello. So sa issue na pinag-uusapan po natin ngayon, at the end of the day, we condone anyone who's threatening, who's asking, who's planning, who's thinking about physical or any harm, like physical harm. Pwede po tayo mag-debate. Kahit ano po, pagdebatehan natin about sa pulisiya. Pero kapagka ito na ang pinag-uusapan natin, safety ng mga nakaupong, opisyal ng gobyerno, okay? Panahon na ito, mali naman po hindi yan nararapat and para sa akin, yung mga ganyang klase ng tao. Kahit na social media personnel ka pero you are inciting violence or inciting harm to another person, politika man yan o hindi, you should be in jail at hindi ka na dapat pinagsasalita. Kasi that's when 'pag hindi natin ginawa yan, we are normalizing violence and that's not good. We can agree to disagree. So, para i-silence mo ako, mali yun. That's not being fair. So, sa ating pagtatapos, makikita natin dito na kapag ang galit ay naging ideolohiya, itong ideolohiya na ito ay naging aksyon at naisakatuparan ng mga taong may criminal mind. Panganib ito at mapanganib ang pwede nitong kahinat. Ang tanong lang dito, and I wanted to ask all of my listeners, sino ang may gawa at ano ang ugat nito? Kasi 'pag hindi po natin nasagot yung tanong na yan at hindi natin solve yan, dami at dadami ang mga threats of violence, ang risk of safety of our political, uh, 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 mga government officials sa ating wala naman pong wala naman po perfect na politician. Everyone meron yang bahid ng somewhat corruption, may bahid din ng kasamaan. Pero kapagka nino-normalize natin ang violence, that is not good. Yun lang naman yun. We can always agree to disagree. Yan ang paninindigan ko. Okay, so sa lahat po ng mga nakikinig, again, maraming salamat po. And as always, thank you po sa mga nanonood. And again, God bless and
God first. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.